Bilang na raw ang oras ng mga walang puknat kung mag-cash in mula sa e-wallets papunta sa online gambling apps. Pinaalis na kasi yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang deadline ngayong weekend na. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Merymon Reyes. Pumarap ang iba't ibang government agencies sa unang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement tungkol sa online gambling. Kasabay nito, inutos na ng Bangko Sentral ng Pilipinas na alisin sa mga e-wallet ang mga icon at link na nagdidirekta sa mga online gambling platform. Pero nasabon pa rin ng mga senador ang BSP. Bakit daw kasi ngayon lang ito ginawa? What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order kasi may hearing today. Is somebody dictating to the BSP now, telling you na sayang kita natin, wag mo sabihin yan, wag mo iban yan. Kasi mayayaman na kalaban natin dito. Puro mga bilyonaryo. Your Honor, hindi po. Ang sinasabi po namin na while we are finalizing the circular that will now regulate the use of these websites and these apps, we are suspending it. So until such time. Ang PAGCOR naman, tutol sa total ban sa online gambling. Hirit nila, mahigpit na regulasyon daw ang dapat gawin. Ang problema raw kasi, ang naglipa ng illegal online gambling sites. Ginit ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, isang work in progress ang kanilang legal framework. Para rin daw maiwasan ang mabiktima ng mga scam. Maaari raw makita sa kanilang website ang mga lisensyadong operator. Tiniyak din nilang magsusumite sila ng listahan ng pangalan ng mga may-ari ng online gambling companies. Hindi ko sinasabing perfecto ang aming rules and set of rules and regulations, pero siguro ang mahalaga merong pinagmumulat. Ang digital bank na Maya, susunod naman daw sa utos ng BSP na alisin ang online gambling sa kanilang app. Samantala, pinag-utos na rin ng DILG ang pagbabawal sa pagsali sa online sugal ng kanilang mga opisyal, pati ang mga hinalal na provincial, city, municipal at barangay officials, mga opisyal ng PNP, BFP, BJMP, NAPOLCOM, pati ilang mga komisyon. Hindi rito kasama ang mga contractual employee. Pero aminado ang DILG, magiging mahirap ang implementasyon nito. Virtually impossible to police them. Dapat may self-limiting ang mga heads of office na yung mga sites na yan ay hindi na pwede pumasok sa Wi-Fi system ng building. Sa susunod na pagdinig ng Senate Committee bago matapos ang buwan, asahan daw na iimbitahan ang mga e-wallet company. At sana raw ay mabawasan na rin ang mga Pinoy na nahuhumaling sa online gambling. Mobile journalist Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga naging ganap sa Senado kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, ano nga ba ang rason bakit hindi agad maipatupad ng BSP itong pagtanggal ng mga online games sa mga e-wallets? Pops J, binigyan pa nga ng konting palugit pa ni Senator Erwin Tulfo siguro hanggang Sunday ng morning. Ang pinaka-reason nila dito, kailangan daw kasi bigyan ng sapat na oras itong mga e-wallet para ayos i-configure nila yung kanilang mga plataforma. At the same time, mabigyan din ng oras yung mga manlalaro na kunin daw either yung payout nila or yung balance nila na supposedly gagamitin nila doon mismo sa online gambling platforms, Pops J. Okay, Merymon, lumabas ba dun sa hearing kung gaano nakalaganap ang problema ng online gambling sa ating bansa? Pops J, 32 million ang mga manlalaro ngayon base doon sa datos nila ng PAGCOR. Almost 200% yung tinaas nito compare sa 8.2 million last year. So ganun na siya alerting yung number na to. Lalong-lalo na yung iba sa mga naglalaro na to, illegal gambling platforms ang pinaglalaroan. Kaya May numero ba problema. kung itong mga naglalaro dito ng online gambling talagang dito sa ating bansa o syempre online yan, baka pwedeng sa labas ng Pilipinas? Halo-halo, consolidated data siya, Pops J. Pero so far nakita natin within the Majority ay sa Pilipinas. year. Yes, Pops J. Oo. So, Dahil nga very dun sa alarming e-wallet, napaka-accessible. Oo, Pops J, very alarming Okay. siya para sa kanila. Okay, Merymon, bakit tutol ang PAGCOR sa total ban ng online gambling? Ano raw ba ang nakikita nilang problema dito? Pops J, ang nasabi dito ni Sir Tenco is pagka kung wari hinigpitan yung legal tapos pinagbawalan na itong mga illegal, baka raw lalong lumakas yung mga illegal. Strict regulation ang kailangan nila, ang mas magandang ginagawa na lang daw dito or gawin dito. Kasi number one, malaki rin yung revenue na nakukuha, nakakatulong din ito sa ilang mga proyekto raw ng pamahalaan ng gobyerno sa bansa. Ito yung sinasabi nilang contribution to nation building. So by ngayong 2025,
ang tansya nila around 60 billion yung revenue na makukuha nila mula doon sa franchise fees or taxes. Pero yung kalahati nito mapupunta doon sa sinasabing nation building, Paps J. Ayun, Marymon, may sagot ba ang PAGCOR dun sa mga online gambling sites na gumagamit ng logo nila sa streaming? Oo, Paps. In connection dun sa unang tanong din ninyo, problema rin kasi nila dito yung libo-libong illegal na gambling operators. Mahirap salain, bantayan. Yun yung problema nila. Kaya tinitin nila, stricter regulation, hindi yung pagbabawal. Kasama na rin dyan, sinasabi nila, marami na rin daw silang na-flag na illegal na lalo yung gumagamit ng mga logo nila para mapakitang legal sila or legitimate sila. Yun nga lang, kita nila ngayon around 10,000, 11,000, marami pa rin talagang illegal. So, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung effort nila para matugis ang mga ito, Paps J. Marymon, ano ang mga prinisenta ng Senado sa hearing para maipakitang hindi maganda ang epekto nitong online gambling? May mga betters, may mga manlalaro na pumunta doon as resource persons, pero may isang nanay doon na nagsilbing resource person para sa anak niyang namatay dahil nalulong sa paglalaro sa online gambling. Nagkaroon ng problema doon sa pera. Fortunately, namatay, Paps J. Umantong So, sa yun ganun, yung sinasabi nilang social impact daw na hindi nakikita kung ikukumpara daw doon sa malaking revenue ayon sa mga senador, Paps J. Marymon, magkakaroon pa ba ng susunod na pagdinig? Ano ba ang target dito ng mga senador? By the end of the month, ang sabi ni Senator Erwin, mga once or twice per month daw sana ang magawang hearing nitong Committee on Games and Amusement. And iimbitahan nila ang e-wallet companies para makita nila muna yung mga panig nitong mga stakeholder. Pag natapos na yung kabuuan ng pagdinig, hopefully, dito natin makikita kung ano bang bill o resolution ang gagawin nila, total ban, regulation, or yung hinahanap ni Senator Erwin, audience with PBBM, and possible executive order, Paps J. Sa bang issue naman, Marymon, usapan ngayon ang aligasyon na paggamit umano ng marijuana ng staff ni Senador Robin Padilla. Ano bang kwento dyan? Paps J, naging maingay yan kahapon sabay-sabay silang lahat. Pero base dun sa incident report na final ng Office of the Sergeant at Arms, dalawang insidente yon. Pero yung sa pangalawa kasi, ito yan, itong August 12, merong nag-report down or nagsumbong na parang merong di pangkaraniwang amoy dun sa may ladies comfort room sa malapit sa extension offices ng mga senador. Nung check ng security officer, wala rin ibang tao doon, kundi si Nadia Montenegro, staff ito ni Senator Robin Padilla. Nung tinanong, ang sinabi dito ni Nadia, hindi raw siya naninigarilyo, hindi rin daw siya gumagamit ng illegal na droga, pero meron siyang dalang vape na possibly, baka yun daw yung pwedeng pinagmulan nung amoy. Pero ngayon, ongoing din yung investigation sa opisina naman ni Senator Robin Padilla. Ina-expect natin within 5 days, magkakaroon pa ng mas malinaw na pagpapaliwanag mula dito sa staff, Paps J. Marymon, anong klaseng pag-iimbestiga ang gagawin ng Senado kaugnay nito? Kasabay, Paps J, ng investigation ng Office ni Senator Padilla, ngayon, nagkaroon na rin ng pagsusulong ulit ng pagbabalik ng random drug testing ng mga opisyal at saka ng mga staff sa Senado. And sinusuportahan din ito, halimbawa ni Majority Leader Senator Joel Villanueva and even si Senate Minority Leader Tito Soto, Paps J. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.